Maswerte raw ang mga ipinanganak na maganda. Iba ang tingin sa'yo ng mga tao at napapansin ka kahit saan ka pumunta. Ngunit, pwede rin maging peligroso ang kagandahan ng isang tao kung kakaibang nilalang ang mahuhumaling dito. Tulad na lang na nangyari kay Sherry ng Viva Hot Babes. Nung bata pa lang ako, sobrang haba ng hair ko hanggang dito sa legs. Tapos sobrang itim, tapos straight na straight. Kaya sa class namin, ako yung laging kinukuhang news. Kasi sobrang natutuwa yung mga classmates ko sa hair ko. Tapos nung habang nagdadalaga ako, sobrang dami kong manliligaw. Feeling ko nga yung hair ko yung dahilan kung bakit na-attract yung mga boys sa akin. Ganon. Tapos nung, nasa probinsya pa lang ako nakatira, meron akong isang unwanted suitor. Tsaka hindi ko inakala na yun yung pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Oh, kanina pa kita napapansin na hindi ka mapakali. Minom ka muna. Eh, paano naman kasi itong buhok ko? Dumidikit sa bato ko, sobrang init. Ano magagawa natin? Eh, taga raw talaga ngayon. Eh, ba't hindi ka kaya muna maligo ulit? Ma, naligo na ako kanina. Eh, bakit pa kasi kailangan pahabain itong buhok ko ng ganito eh? Nako, Sherry. Dapat nga matuwa ka dyan sa buhok mo eh. Bihira na lang dito sa atin ang may ganyang kagandang buhok. Hindi ba pagka nagre-Reyna Elena ka sa Sagala, laging yan ang napupuri sa'yo? Eh, grade 3 pa lang po ako, ganito nakahaba yung buhok ko. Ano kaya kung paputulan ko? Nako, bahala ka na nga. Buhok mo naman yan eh. Pero kung ako sa'yo, mas lalo kung papahabain yan. Aba, malaki yata ang nagagawa niyan sa kagandahan ng isang babae. Ay nako, diyan ka na nga muna. Ano kaya kung paputulan ko to? Ano kaya itsura ko? Aray! Oh, ba't maliligo ka na naman? Akala ko ba paparating na yung manliligaw mo? Init na init po ako eh. Di bali po, bibilisan ko na lang. Bakit ka dito maliligo? Eh, barado na naman po yung banyo na eh. Sige. Ano yun? Oh, bakit ka sumigaw? May tao! Ha? Saan? May nagboboso sa'yo? Ha? Dito, ang pangit ng itsura. Tila may isang misteryosong tagahanga na nahuhumaling sa kagandahan ni Sherry. At sa paglipas ng mga araw, malalaman niyang hindi pangkaraniwan ang tagahangang ito. That time, meron talagang nangliligaw sa akin. Pero hindi pa kasi ako sure sa kanya kaya hindi ko pa siya sinasagot. Tapos yun, one time dun kami nag-usap sa ilalim ng puno. Tagal na rin ng punong to, no? Oo. Dalaga pa lang yung mama ko, nandiyan na yan. Sabi ng mga kaibigan ko, may lumalabas na yung kanto dito eh. Oo? Saan mo naman nasagap yan? Wala lang. Sabi-sabi lang, kwento-kwento lang. Sherry, may tatanong sana ako sa'yo eh. Huwag kang magagalit ha. Kasi matagal na rin ako naliligaw sa'yo, baka ngayon pwede mo na sagutin kung may pag-asa ako, wala. Kailangan na ba talaga ngayon? Hindi naman sa ganun, pero Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo.
may pag-asa ka. Kaya lang, mas gusto ko na magkaibigan muna tayo. Shari, anak, handa na yung merienda. Opo, ma. Sandali lang ha. Kukunin ko lang yung merienda natin. Diyan ka lang. Sige. May tao ba dyan? Sino yan? Shiri? Anong ginagawa mo dyan? Shiri, kailangan ko nang umuwi. Sorry ah. Dito, sandali! Anak, ano ba naman itong mga stuffed toys mo, oh? Ang dami-dami, ang tanda-tanda mo na para dito. Ipamigay mo na yung mga yan. Nayayaan mo na yung mga stuffed toys ko dyan. Okay lang yan. Ano nga pala nangyari doon sa manliligaw mo, ha? Gayun lang eh, biglang nagpaalam tapos umalis na agad? Ewan ko nga dun na eh. Kahit nga ako, nagtaka rin ako eh. Eh buti na lang pala hindi mo agad sinagot. Eh may kakaibang ugali pala yun eh. Hayaan mo na lang, Nay. Baka naman may rason yung tao. Ay nako, bukas na lang natin pag-usapan yung mga ligaw-ligaw na yan, ha? Matulog ka na at ilang gabi ka na napupuyat. Nay, sige, Nay. Good night. Nay. Shari, anak, ano nangyayari sa'yo? Ha? Bakit? Magsalita ka! Ha? Ba't namumutla ka? Gusto mo tubig? Halika nga dito. Higa ka muna. Kaba at pananabik ang nararamdaman ng isang dalaga kapag nalaman niyang merong humahanga sa kanya. Pero sa kaso ni Sheri, tila isang masamang panaginip ang lahat. Ma? Sakit ang ulo ko. Anong nangyayari sa akin? Ma? Ma? Tila palalim ng palalim ang hiwagang bumabalot sa kakaibang nilalang na humahanga kay Sheri. At posibleng may kaugnayan ang kanyang mahaba't magandang buhok sa mga nagaganap na kababalaghan. Nak, ano bang nangyari sa'yo? Ma, ang daming ipis. Nanaginip ako, ang daming ipis. Tinatawag kita, hindi mo ako naririnig. Nak, ang taas ng lagnat mo. Pinatawas ko na nga ikaw kay Mang Gustin kanina eh. Sabi niya, may nagkagusto daw na maligno sa'yo. At ang mahabang mong buhok ang nagustuhan niya. Anong gagawin natin?
Ewan ko, pero siguro mainam na tawagan ko si Dr. Galvez para matignan ka na rin niya. Ma, wag mo akong iwan. Hindi. Babalik ako agad, ha? Tatawag lang ako sa telepono. Ma, wag mo akong iwan. Sige lang. Sino ka? Layuan mo na ako! Sobrang nagkasakit ako after nung pinagupit ko yung buhok ko. Tapos, nung pumunta kami sa doktor, walang makitang dahilan kung bakit pabalik-balik yung lagnat ko. So after nun, nag-decide yung mom ko na magpatingin kami sa albularyo. So after that, gumaling naman ako.